Sa ilalim ng malabong ilaw ng silidlaba, maingat na hinahaplos ni Trini ang bawat hibla ng telang pinya ng barong ni Leandro. Ang amoy ng sariwang gawgaw na humahalo sa singaw ng mainit na plansa ay tila isang pamilyar na yakap na nagpapakalma sa kaniyang pagod. Alam niya ang bawat kurba ng balikat ng kaniyang asawa, kaya naman ganoon na lamang ang pagsisikap niyang siguraduhin na walang kahit isang gatla ang makikita sa kasuotan nito para sa anibersaryo ng kumpanya. Para kay Trini, ang pag-aalaga sa mga gamit ni Leandro ay katumbas ng pag-aalaga sa kaniyang dangal. Naalala niya ang paulit-ulit na sermon ni Doña Jacinta. Ang isang mabuting asawa ay ang siyang nagpapanatili sa kaniyang asawa na maging kagalang-galang sa mata ng lahat. Kahit na sa loob ng bahay ay tila gumuho na ang mundo. Isang butones ang bahagyang lundo. Kinuha ni Trini ang karayom at sinulid. Sa bawat tusok, tila tinatahi rin niya ang mga piraso ng kaniyang 7 taong sakripisyo. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binuwag ng mga boses mula sa katabing sala. Mga boses na tila mga patalim na humihiwa sa kaniyang puso. Isang pirasong papel lang ang kailangan, Leandro. We just need your signature. Let's be practical, my son. Celine is not just a partner. She is the lifeline of De Vera Construction. Ang boses ni Doña Jacinta ay malutong at puno ng awtoridad. Tila hindi ito pinag-uusapan ang buhay ng isang tao. I know, Mom. Pero paano si Trini? 7 years din siyang naging asawa ko. She handled everything here so I could focus on the business. Mahinang sagot ni Leandro. Ngunit walang pag-aalinlangan sa kaniyang tinig, kundi isang uri ng pagod na tila ang kaniyang asawa ay isang lumang makinarya na kailangang palitan. Isang matunog na tawa ang narinig ni Trini. Ang tawa ni Selene Arambulo. Mabango, mahal, at puno ng kumpiyansa. Oh, Leandro, don't be so dramatic. Trini is a good woman, yes. Pero hanggang kailan ka ba aasa sa isang domestic support? Strategic merger ang kailangan natin. Hindi isang asawang marunong lang mag-ayos ng barong mo. She can go back to her province with a generous settlement. That's more than enough for someone of her status. Napatigil ang kamay ni Trini. Ang matulis na dulo ng karayom ay bumaon sa kanyang hintuturo. Isang maliit na butil ng pulang dugo ang sumulpot at mabilis na kumalat sa maputing tela ng barong. Ang telang dinalang tao niya ng pagmamahal ay nabahiran na. Huwag kang mag-alala, Celine. I will talk to her tonight. Dugtong ni Leandro. Trini is submissive. Maiintindihan niya na para sa ikabubuti ng lahat ito. After all, she owes us everything. Utang na loob niya sa pamilya natin na naging De Vera siya. Naramdaman ni Trini ang isang malamig na hangin na tila humahaplos sa kanyang likuran, ngunit ang kanyang buong katawan ay tila nilalagnat sa tindi ng hiya. Ang bawat salita ni Leandro ay tila isang sampal na hindi gumagawa ng tunog pero nag-iiwan ng bakas sa kanyang kaluluwa. Ang 7 taon ng pagpupuyat sa mga financial reports na palihim niyang itinatama para sa asawa, ang pagtitiis sa mga panlalait ni Doña Jacinta at ang pagiging anino sa sarili niyang bahay. Lahat ay itinapon sa isang iglap para sa isang strategic merger. Dahan-dahan niyang ibinaba ang plansa. Ang init nito ay nanunuot pa rin sa hangin. Ngunit ang puso ni Trini ay tila naging isang pirasong yelo. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mantsa ng dugo sa barong. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gusto nila ng negosyo, gusto nila ng kalkulasyon. Inilagay niya ang barong sa hanger, maayos at walang gusot, maliban sa maliit na pulang marka na tila isang sumpa. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng isang mensahe sa isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Attorney Gaspar, execute the contingency plan. The De Veras want a merger? Let's give them a takeover. Yumukod siya at kinuha ang basahan upang punasan ng sahig, isang nakagawi ang kilos ng isang masunuring asawa. Ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi siya naglilinis ng dumi ng iba. Sinisimulan na niyang burahin ang lahat ng bakas ng kaniyang pagmamahal sa bahay na ito. Nang marinig niya ang mga yabag ni Leandro na papalapit sa silid-laba, mabilis na pinahid ni Trini ang kaniyang kamay sa kaniyang tapis. Huminga siya ng malalim. Ang amoy ng gawgaw ay tila naging amoy ng bakal at dugo. Trini, nandyan ka ba? May kailangan tayong pag-usapan. Tawag ni Leandro. Ang boses nito ay puno ng pekeng lambing na tila nagpapatulog ng isang bata. Humarap si Trini. Ang kaniyang muka ay isang pader ng kawalan ng emosyon. Ang hiya na kanina ay lumasap sa kaniyang pagkatao ay unti-unting napapalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Handa na ang barong mo, Leandro. Malinis na malinis, sabi niya sa isang mahinahong Taglish, habang ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa lalaking nagbenta sa kanya sa altar ng ambisyon. Sa gitna ng malawak na hapagkainan na gawa sa inukit na nara, ang amoy ng mamahaling truffle oil at imported na red wine ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa ganang kumain ni Trini. Nakatayo siya sa gilid, suot ang kanyang simpleng uniforme ng isang asawang tila katulong, habang pinagmamasdan ng kislap ng mga kristal na baso sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Ang lamig ng aircon ay nanunuot sa kanyang balat, ngunit ang init ng kanyang pisngi dahil sa hiyang nararamdaman ay mas matindi pa sa baga ng kalan. Trini, iha, huwag kang tatayo lang dyan na parang tuod. Pour some more wine for Celine. Ang utos ni Doña Jacinta, ang boses nito ay parang pelus na may nakatagong tinik. You should be thankful that we let you sit. Oops, I forgot. You prefer to serve, right? Nakagawian mo na yata yan bago ka pa namin kinuha sa hirap. Napayo ko si Trini. Ang salitang kinuha sa hirap ay paulit-ulit na ibinabato sa kanya sa loob ng 7 taon na tila ba ang pagpapakasal niya kay Leandro ay isang charity work at hindi isang pagsasama. Alam ni Trini ang totoo, na ang kumpanya ng mga De Vera ay nasa bingit ng pagbagsak noon kung hindi dahil sa mga koneksyong dala ng kaniyang pamilya na pilit nilang ibinabaon sa limot. Mom, please, Trini is just being... Trini, biro ni Leandro habang abala sa kanyang tablet. Nakakunot ang noo nito, halatang problemado sa isang malaking kontrata na hindi magawa-gawa ng kaniyang mga tauhan. This proposal is a mess. How can we convince the foreign investors with this garbage? Dahan-dahang lumapit si Trini habang nilalagyan ng alak ang baso ni Leandro. Sa isang sulyap, nakita niya ang pagkakamali sa kinalkulang interest rate at ang maling projection ng revenue sa screen. Habang dinesedebat ni Celine at Leandro ang mga numero, tahimik na kinuha ni Trini ang isang pirasong napkin at ballpen. Sa ilalim ng mesa, mabilis niyang isinulat ang 3 simpleng hakbang upang itama ang butas sa kanilang cash flow. Inilapag niya ang napkin sa tabi ng kamay ni Leandro nang hindi gumagawa ng ingay. Ito ang kaniyang ginagawa gabi-gabi. Ang maging utak sa likod ng tagumpay ni Leandro, habang ang lalaki ang tumatanggap ng palakpak sa harap ng madla. Sa sobrang pagkataranta ni Leandro sa kanyang binabasa, hindi niya sinasadyang masagi ang kanyang baso ng wine. Ang tunog ng pagkabasag ng mamahaling kristal sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng kanilang usapan. Ang pulang alak ay mabilis na kumalat sa maputing carpet, na tila sariwang dugo mula sa isang sugat. Ay naku, Leandro! Look at the mess! Bulalas ni Doña Jacinta. Trini, bilisan mo! Baka mamantsahan ng sahig. That wood is from Brazil. Napakamahal niyan. Hindi na naghintay si Trini ng basahan. Alam niyang kapag tumagos ang alak sa siwang ng kahoy, wala nang katapusan ang talak ni Doña Jacinta. Lumuhod siya sa malamig na sahig. Sa halip na gumamit ng gamit, dahan-dahan niyang pinulot ang mga matatalim na piraso ng kristal gamit ang kanyang mga hubad na kamay. Naramdaman niya ang matulis na dulo ng bubog na bumabaon sa kanyang palad.
ang malamig na likido ng alak na humahalo sa init ng kaniyang sariling dugo. Wala siyang narinig na, "Salamat" o "Mag-iingat ka." Ang tanging narinig niya ay ang pagpapatuloy ng tawanan nina, Celine at Leandro tungkol sa isang bagong golf club. Habang naglilinis, sumagi sa isip ni Trini ang asul na folder na nakatago sa pinakailalim ng kanyang cabinet. Ang folder na naglalaman ng mga dokumentong magpapatunay na ang pondong ginagamit ng mga De Vera ay galing sa isang ghost investor na siya mismo ang kumakatawan. Ang bawat sentimong kinang ng bahay na ito ay utang sa kanya, ngunit siya ang itinuturing na palamuti na walang halaga. "By the way, Trini," seryosong sabi ni Leandro habang pinupunasan ang kaniyang kamay, hindi man lang tinitingnan ang sugatang palad ng asawa. "Celine needs to be closer to the operations. Masyadong malayo ang kondo niya sa opisina natin. Since this is a critical time for the merger, I decided she will stay here in the guest room for a few months." Parang huminto ang pagtibok ng puso ni Trini. Tumingin siya kay Celine nang ngumiti sa kanya ng may halong tagumpay. Isang ngiting nagsasabing hindi lang ang opisina ang balak niyang sakupin, kundi maging ang silid na kinatatayuan ni Trini. Isang special advisor, si Celine, Trini. Kaya asahan ko na aasikasuhin mo ang lahat ng kailangan niya. Huwag kang magpapakita ng ugaling probinsyana, understand? Dagdag ni Doña Jacinta habang sumisimsim ng alak. Tumayo si Trini. Bit-bit ang mga basag na kristal sa kaniyang nanginginig na kamay. Ang dugo ay patuloy na pumapatak sa kaniyang uniforme, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapansin. "Opo, Leandro. Kung iyon ang makabubuti sa pamilya," sagot ni Trini. Ang kaniyang boses ay tila isang bulong mula sa isang malalim na hukay. Pagtalikod niya, hindi nila nakita ang unti-unting pagbabago sa kaniyang mga mata. Ang pagtitiis ay may hangganan, at ang bawat patak ng dugo sa kaniyang kamay ay isang paalala na sa larong ito, siya na ang huling titira. Sa kaniyang isip, isang tanong ang nananatiling nakabitin. Handa na ba silang mawala ang lahat sa sandaling bawiin niya ang kaniyang mga kamay na siyang tanging humahawak sa kanilang gumuguho ng pangarap? Ang opisina ni Leandro sa itaas na palapag ng gusali ng De Vera Construction ay palaging nangangamoy lumang papel at kape. Ngunit ngayong umaga, isang matapang at nakahihilong samyo ng Chanel numero 5 ang lumulutang sa hangin. Para kay Trini, ang bawat hininga niya ay tila puno ng lason. Nakatayo siya sa tabi ng kaniyang sariling mesa, isang maliit at sulok na bahagi ng silid na halos hindi napapansin, habang pinapanood si Celine na inilalapag ang kaniyang Hermes na bag sa ibabaw ng mga blueprint na magdamag na pinagpuyatan ni Trini. "So, Trini," sabi ni Leandro, "ikaw daw ang all-around dito," sabi ni Celine habang sinusuri ang kaniyang mga kuko na kulay pulang-pula. "I need you to brief me on the South Project. Ayaw kong mag-aksaya ng oras sa mga maliliit na detalye na hindi naman makakatulong sa merger." Dahan-dahang binuksan ni Trini ang isang folder. Ang kaniyang mga kamay may mga benda pa mula sa sugat ng kagabi. Ngunit pinilit niyang huwag itong ipakita. Ang South Project ay nasa Phase 2 na, Miss Arambulo. Ang mga supplier ay nakakontract na. At ang tanging kulang na lang ay ang pirma para sa loan release mula sa bangko. Kinuha ni Celine ang folder, mabilis na binuklat, at pagkatapos ay pabayang itinapon ito pabalik sa mesa. Ang bagal. Too traditional. We need to cut costs, Trini. I suggest we change the cement supplier. My cousin owns a plant in Cavite. Mas makakatipid ang kumpanya. Pero Miss Arambulo, ang kasalukuyang supplier natin ay subok na ang kalidad ng materyales. Ang pagpapalit ng supplier sa kalagitnaan ng proyekto ay magdudulot ng panganib sa structural integrity ng gusali. Mahinahong paliwanag ni Trini. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Leandro. Agad na nagbago ang anyo ni Celine
Mula sa pagiging matapang na negosyante, naging isang malambing na kapareha. Leandro, darling, your wife is so stubborn, hinhin ni Celine habang lumalapit sa lalaki. I was just suggesting a way to save millions, pero parang ayaw niyang makinig sa akin. Maybe she's too attached to the old ways? Tumingin si Leandro kay Trini. Ang kanyang mga mata ay puno ng inis, na tila ba ang asawa niya ay isang sagabal sa kanyang pag-unlad. Trini, listen to Celine. She has an MBA from London. She knows what she's doing. Ikaw, ano bang alam mo sa malakihang negosyo? You're just here to ask. Ang bawat salita ni Leandro ay parang isang mabigat na semento na ibinubuhos sa dibdib ni Trini. Gusto niyang isigaw na siya ang nag-ayos ng mga utang ng kumpanya noong nakaraang taon. Gusto niyang sabihing ang MBA ni Celine ay walang silbi kung hindi nito alam ang basic engineering laws. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kaniyang hiya ay hindi dahil sa kaniyang kakulangan, kundi dahil sa kawalan ng respeto ng kaniyang asawa sa harap ng ibang tao. Yes, Leandro, I'll update the files. Sagot ni Trini, ang kaniyang boses ay patag, walang emosyon. Sa sandaling lumabas ang dalawa para sa isang business lunch, naiwan si Trini sa gitna ng malamig na opisina. Ang amoy ng pabango ni Celine ay unti-unting lumulunod sa kaniyang sariling pagkakakilanlan. Napatingin siya sa basurahan kung saan itinapon ni Celine ang kaniyang mga notes. Doon, sa gitna ng mga basura, nakita niya ang kaniyang 7 taon na paglilingkod. Isang maikling katok ang narinig niya sa pinto. Isang lalaking naka-uniforme ng courier ang pumasok. Package for Mrs. Sarmiento, sabi nito sa isang mababang tinig. Nang mag-abot ng ballpen si Trini para pumirma, ang lalaki ay bumulong. The Eagle has landed, ma'am. Attorney Gaspar is waiting for the signal. Tumango si Trini, kinuha ang maliit na sobre at mabilis itong isinilid sa kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Habang nag-aayos ng gamit ni Celine upang ilipat ito sa kabilang desk, hindi sinasadyang nahulog ang bag nito sa sahig. Bumukas ang zipper at nagkalat ang mga gamit sa loob. Lipstick, salamin, at isang puting sobre mula sa isang kilalang ospital. Nang pulutin ito ni Trini, tila huminto ang mundo. Sa loob ng sobre ay isang litrato ng ultrasound. Sa ibaba, nakasulat ang pangalan, Selene Arambulo. 9 na linggo. Ang lamig na kanina ay nasa paligid lang, ay tila pumasok na sa loob ng kaniyang mga buto. Hindi lang pala ang kumpanya at ang posisyon niya ang balak agawin ng babaeng ito. Isang anak. Ang bagay na matagal nang hinihiling ni Leandro sa kanya. Ngunit hindi na ibigay ng kanyang katawan dahil sa stress at pagod sa pag-aalaga sa pamilya nito. Narinig ni Trini ang pagtawa ni Leandro at Celine sa labas ng pinto. Papalapit na sila. Mabilis niyang ibinalik ang sobre sa bag at tumayo ng tuwid. Ang kaniyang mga palad ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa muling bumukas ang mga sugat na hindi pa hilom. Ang mansyon ng mga De Vera ay nababalot ng samyo ng inihaw na lechon at ang matamis na amoy ng mamahaling alak. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga puting liryo, mga bulaklak na kadalasang nakikita sa mga kasalan o di kaya'y sa mga lamay. Para kay Trini, ang gabing ito ay tila isang dahan-dahang paglilibing sa kaniyang 7 taong pagsasama kay Leandro. Suot ang isang simpleng itim na bestida na luma na ang tabas, si Trini ay hindi naglalakad sa gitna ng mga panauhin bilang asawa ng may-ari ng kumpanya. Sa halip, siya ang aninong gumagalaw sa likod ng mga waiter, tinitiyak na ang bawat baso ay laging puno at ang bawat platito ay walang dumi. Ang kaniyang presensya ay tila isang hangin na nararamdaman ngunit hindi pinapansin. Isang hiya na kaniyang dinadala habang ang mga kaibigan ni Doña Jacinta ay nagbubulungan tungkol sa kanyang pagiging mabuting katulong.
Look at her. So hardworking. Parinig ng isang matandang babae na may suot na dambuhalang perlas. Sayang lang, hindi nakasabay sa antas ni Leandro. A man like him needs a queen, not a maid. Hindi kumibo si Trini. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kanyang ginagawa. Sa kabilang dako ng malawak na sala, nakita niya sina Leandro at Celine. Magkatabi silang tumatawa habang binabati ang mga alkalde at mga negosyante. Ang kamay ni Leandro ay nakapatong sa bewang ni Celine. Isang kilos na dati ay para lamang sa kanya. Ang sakit ay hindi na isang matalim na saksak, kundi isang mapurol na kirot na nanunuot sa kanyang kaluluwa. Nang mapagod sa ingay, umatras si Trini patungo sa madilim na bahagi ng balkonahe, malapit sa kumpol ng mga halaman. Doon, narinig niya ang boses na kaniyang kinamumuhian. Are you sure about this, Leandro? Baka gumawa ng eksena si Trini kapag nalaman niya ang tungkol sa settlement. Ang boses ni Selene, puno ng pag-alala na halatang huwad. Don't worry, Celine. Trini has nowhere to go. She has no family, no money, and most importantly, she has too much haya to make a scandal. Sagot ni Leandro, ang boses nito ay malamig pa sa yelong nasa kaniyang baso. The divorce papers are ready. Pagkatapos ng anibersaryo, itatapon ko na ang basurang ito. You are the one I need, the mother of my child, and the partner for my empire. Ang mga salitang itatapon ko na ang basurang ito ay tila isang malakas na hampas sa mukha ni Trini. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa railings ng balkonahe. Sa harap niya, sa malaking salamin ng pintuan, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng maputla, pagod, at tila naglaho na ang kislap sa mga mata. Isang pirasong baso ang nahulog mula sa kanyang bulsa, ang bubog na kaniyang itinago mula kagabi. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang refleksyon sa maliit na piraso ng kristal at doon, nakita niya ang isang estranghero. Hindi na siya ang Trini na nagmamahal ng tapat. Siya na ang Trini na wala nang matatalo dahil wala na siyang natitirang pag-ibig. Naglakad siya palayo, patungo sa isang liblib na sulok ng hardin. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinindot ang isang international number. Pagkatapos ng 3 ring, isang baritono at makapangyarihang boses ang sumagot. Hello, Uncle Esteban, bulong ni Trini. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay tuyo at matigas. The time has come. Send the final authorization for the Singapore Fund. I want to withdraw every single centavo from the Veras project starting tomorrow. Isang maikling katahimikan ang namayani sa kabilang linya bago sumagot ang kanyang amain. Are you sure, Trini? Once you do this, there's no turning back. They will be ruined. I am not just sure, Uncle. I am ready. 7 taon akong naging anino. Panahon na para masunog sila sa sarili nilang apoy. Nang bumalik si Trini sa loob, ang kapaligiran ay tila naging mas mabigat. Tinawag siya ni Doña Jacinta patungo sa maliit na kapilya sa loob ng mansyon. Doon, sa tapat ng dambana, kung saan nakalagay ang mga imahe ng mga santo at ang mga larawan ng mga ninunong de Vera, nakatayo ang kanyang biyenan. Walang pasabi, kinuha ni Doña Jacinta ang isang makapal na sobre at marahas itong inilapag sa ibabaw ng altar, sa gitna ng mga kandila at Biblia. Kailangan mong pumirma, Trini. Gawin mo ito para sa dangal ng pamilyang de Vera. Huwag mo kaming pilitin na ilabas ang mga sikreto mo para lang mapaalis ka. Sabi ng matanda, ang mga mata ay nanlilisik sa kasamaan. Tiningnan ni Trini ang mga papel. Annulment and waiver of rights. Isang dokumento na mag-aalis sa kanya ng lahat, maging ang kanyang pangalan. Sa ilalim ng malarubing ilaw ng mga kandila, ang mga titik ay tila mga uod na gumagapang sa papel. Now, Trini, pirmahan mo na
O gusto mong kaladkarin kita palabas ng bahay na ito sa harap ng lahat ng bisita mo? Hamon ni Doña Jacinta habang idinidiit ang bolpen sa nanginginig na kamay ni Trini. Sa loob ng munting kapilya ng mga De Vera, ang bango ng mga sariwang bulaklak ng kampupot ay humahalo sa amoy ng natutunaw na pagkit ng kandila. Ang liwanag ng mga mitya ay sumasayaw sa mukha ng mga santo, na tila ba ang mga ito ay saksi sa isang krimen na walang ingay. Sa ibabaw ng altar, ang puting papel ng annulment and waiver of rights ay tila isang matalim na talim na handang pumutol sa huling hibla ng pagkatao ni Trini. Huwag mong patagalin ito, Trini. You know this is for the best. Isipin mo na lang ang mga tao na pinatira ka namin dito, ang pagkain sa mesa mo, ang proteksyon ng pangalang De Vera. Ang boses ni Doña Jacinta ay parang isang malamig na bulong ng ahas. Isang pirma lang at makakaalis ka ng may dignidad. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka namin sa korte. Narinig ni Trini ang mga yabag sa likuran niya. Pumasok si Leandro, ang kaniyang asawa, ang lalaking 7 taon niyang ipinagdasal sa harap ng altaryong ito. Suot pa rin nito ang kaniyang barong na may maliit na mantsa ng dugo sa butones. Ang barong na maingat na inihanda ni Trini kanina lamang. Leandro? Tawag ni Trini. Ang kaniyang boses ay halos isang hininga na lang. Tumingin siya sa mga mata ng asa. Naghahanap ng kahit katiting na pagsisisi, kahit isang sulyap ng pag-aalinlangan. 7 taon, Leandro. 7 taon kitang inalagaan. Lahat ng dumi ng kumpanya mo, ako ang naglinis. Lahat ng pagkakamali mo, ako ang nagtakip. Ganito na lang ba ang halaga ko? Umiwas ng tingin si Leandro. Kinuha niya ang ballpen at iniabot ito kay Trini nang hindi man lang tinitingnan ang kaniyang mga mata. Trini, please don't make this harder than it already is. Business is business. Celine has the capital we need to survive. It's not about you. It's about the future of the De Vera legacy. Isipin mo na lang na ito ang huling utang na loob mo sa pamilya ko. Ang salitang utang na loob ay tila isang lason na dahan-dahang pumatay sa huling natitirang init sa puso ni Trini. Sa loob ng 7 taon, ang salitang iyon ang naging rason ng kaniyang pananahimik. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bigat nito ay hindi na nakakapigil sa kaniyang paghinga. Sa halip, ito ang naging mitya ng isang malamig at matalim na desisyon. Dahan-dahang kinuha ni Trini ang ballpen. Ang kaniyang mga daliri ay tila yelo sa lamig, ngunit hindi na ito nanginginig. Ang bawat titik ng kaniyang pangalan na kaniyang isinusulat sa papel ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kaniyang nakaraan. Sa bawat kurba ng kaniyang lagda, naramdaman niya ang unti-unting paglalaho ng hiya na laging nagpapayuko sa kanya. Trinidad Sarmiento. Isinulat niya ang kaniyang tunay na apelyido, hindi ang De Vera na kaniyang pinangalagaan nang higit pa sa sarili niyang buhay. Nang matapos, binitawan niya ang ballpen. Ang tunog nito sa ibabaw ng matigas na kahoy ng altar ay tila isang hatol ng kamatayan. There! Tapos na! Sabi ni Trini. Ang kaniyang boses ay wala ng emosyon, patag, at kasing lamig ng marmol na sahig. Good. Now, you have 48 hours to pack your things and leave. Huwag kang kukuha ng kahit anong hindi mo pag-aari, understand? Utos ni Doña Jacinta habang mabilis na kinukuha ang papel, tila natatakot na baka bawiin ito ni Trini. Tumingin si Trini kay Leandro sa huling pagkakataon. Nakita niya ang pagluwag ng balikat ng lalaki, ang hitsura ng isang taong nakawala sa isang mabigat na pasanin. Hindi alam ni Leandro na ang pasaning binitawan niya ay ang tanging pundasyon na pumipigil sa kanyang pagbagsak. Dahan-dahang hinubad ni Trini ang kaniyang hing-sing-sing. Inilapag niya ito sa ibabaw ng unan ng altar, sa tabi ng imahe ng Birheng Maria. Ang gintong sing-sing ay kuminang sa ilalim ng ilaw ng kandila, isang maliit na bilog ng mga pangakong napako na. Aalis ako, Leandro,
Pero tandaan mo ito, ang lahat ng kinuha nyo sa akin, ibabalik nyo ng may interes. At ang utang na loob na palagi niyong isinusumbat, consider it paid, fully paid. Tumalikod si Trini at naglakad palabas ng kapilya. Ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan, ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay punong-puno ng isang layuning hindi nila kailanman naisip na kaya niyang gawin. Sa kanyang isip, nakikita na niya ang mga headline ng mga pahayagan sa susunod na linggo. Ang pagbagsak ng De Vera Construction ay hindi magmumula sa labas, kundi sa mismong mga kamay na kanilang tinanggihan. Paglabas niya sa pinto ng mansyon, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin ng madaling araw. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nag-dial. Gaspar, it's done. Clear the accounts. Tomorrow, the De Veras will wake up to a world where they are nothing. Ang katahimikan sa loob ng silid-tulugan ni Leandro at Trini ay tila isang makapal na kumot na dahan-dahang sumasakal sa hangin. Sa loob ng 7 taon, ang silid na ito ay naging saksi sa mga gabing ipinagpuyata ni Trini ang mga ulat ng kumpanya habang mahimbing na natutulog ang kaniyang asawa. Ngunit ngayong gabi, ang bawat sulok ay tila isang estranghero na hindi na siya kinikilala. Dahan-dahan binuksan ni Trini ang kaniyang lumang maleta, ang kumpas ng kaniyang buhay bago siya naging isang De Vera. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling hiyas na ibinigay ni Leandro bilang suhol sa bawat gabing hindi ito umuuwi. Hindi rin niya dinala ang mga designer na damit na pinili ni Doña Jacinta para magmukha siyang disente sa harap ng mga kaibigan nito. Ang tanging isinilid niya ay ang ilang pirasong luma niyang damit at ang mga mahahalagang dokumento na tanging siya lang ang nakakaalam ng halaga. Naglakad siya patungo sa kusina. Sa huling pagkakataon, inihanda niya ang tsaa para kay Doña Jacinta. Ang bawat galaw ni Trini ay maingat, tila isang ritual ng pamamaalam. Ang amoy ng chamomile ay humahalo sa amoy ng sabon na kanyang ginamit sa paglilinis ng huling plato. Trini, is the tea ready? Bakit ang tagal? Sigaw ni Doña Jacinta mula sa sala. Ang boses nito ay puno ng inis na tila ba ang asawa ng kanyang anak ay isang kasambahay na huli sa trabaho. Inilapag ni Trini ang tasa sa harap ng matanda. Handa na po, Doña Jacinta. Ipinasok ko na rin ang lahat ng kailangan nyo para sa almusal bukas. Nakahanda na ang mga sangkap sa counter. Umirap ang matanda at sumipsip ng tsa. Mabuti naman. At siguraduhin mong malinis ang guest room bago ka umalis. Celine is very particular with dust. Ayaw niyang bumabahing habang nag-aayos ng kanyang gamit. Hindi sumagot si Trini. Sa halip, naglakad siya patungo sa maliit na oven sa sulok ng kusina. Doon, dahan-dahan niyang inilagay ang mga litrato ng kanilang kasal, mga larawang puno ng ngiti na noon ay akala niya ay totoo. Ang tunog ng apoy na dahan-dahang tumutupok sa papel ay tila isang musika sa kaniyang pandinig. Ang amoy ng sunog na papel at plastik ay kumalat sa hangin, isang mapait na paalala ng mga pangakong naging abo na. Ano iyang naaamoy ko, Trini? May sinusunog ka ba? Tanong ni Leandro. Nakakapasok lang. Bit-bit ang kaniyang attache case. Wala, Leandro? Naglilinis lang ako ng mga kalat na hindi na kailangan sa bahay na ito. Sagot ni Trini nang hindi lumilingon. Lumapit si Leandro sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka, ngunit walang bahid ng pag-aalala. Trini, are you done packing? Magulo na sa labas. Celine's things are arriving early tomorrow. I want the house to be welcoming for her. Alam mo naman, she's sensitive. Tumingin si Trini kay Leandro. Ang lalaking ito, na dati ay kaniyang mundo, ay tila naging isang maliit na insekto sa kanyang paningin. Huwag kang mag-alala, Leandro. Pagmulat mo bukas, wala nang bakas ng presensya ko sa bahay na ito. Ang lahat ng dumi na ayaw nyo, dinala ko na. Tumalikod si Trini at pumasok sa kanyang silid. Kinuha niya ang kanyang laptop
at binuksan ang isang naka-encrypt na file. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Sa loob ng 7 taon, siya ang Ghost Administrator ng lahat ng offshore accounts ng De Vera Construction. Ang bawat pirma ni Leandro ay dumaan sa kaniyang pagsusuri. Isang pindot lang, at ang lahat ng authority to access ay inilipat na niya sa pangalan ng kanyang tunay na pamilya, ang mga Sarmiento. Ang pondong inaasahan ni Leandro para sa merger nila ni Celine ay biglang naglaho sa loob ng digital na mundo na tila isang bula na pumutok. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay handa na si Trini. Iniwan niya ang kanyang susi sa ibabaw ng mesa sa sala. Sa tabi nito ay ang kanyang wedding ring na nakapatong sa isang pirasong tissue na may mantsa ng kanyang sariling dugo mula sa sugat ng nakaraang gabi. Habang hinihila niya ang kanyang maleta palabas ng gate, narinig niya ang langit-ngit ng pinto ng sasakyan ni Leandro. Ang lalaki ay nagmamadaling lumabas. Ang mukha ay maputla at ang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang cellphone. Trini! Trini! Sandali! Tawag ni Leandro. Ang boses ay puno ng takot na hindi niya kailanman naramdaman noon. I can't access the accounts. Ang Singapore Fund? It's gone. What did you do, Trini? Huminto si Trini sa tapat ng gate. Hindi siya lumingon, ngunit ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa malamig na hangin ng umaga. Hindi ito nawala, Leandro. Ibinabalik ko lang ito sa tunay na may-ari. Sabi mo, business is business, di ba? Consider this a strategic withdrawal. Sumakay si Trini sa naghihintay na itim na sasakyan ni Attorney Gaspar. Ang usok ng tambutso ay tila isang tabing na naghiwalay sa kanya sa mundong kaniyang tinalikuran. Sa kanyang kandungan, hawak niya ang isang bagong telepono. Isang mensahe ang bumungad sa kanya. Welcome back, Princess of Sarmiento. The throne is ready. Ang ballroom ng Grand Hyatt Manila ay puno ng kinang ng mga dambuhalang chandelier na tila mga bituing bumagsak mula sa langit. Ang amoy ng sariwang lilis at ang mahal na samyo ng steak ay lumulutang sa hangin, kasabay ng malambing na tugtog ng cello na tila nagbibigay ng isang mapagkunwaring kapayapaan. Ito ang gabi ng anibersaryo ng De Vera Construction, ang gabi na ayon kay Doña Jacinta ay magiging simula ng kanilang panibagong imperyo kasama ang pamilya Arambulo. Sa gitna ng silid, nakatayo si Doña Jacinta. Suot ang kanyang itim na terno na puno ng burda. Ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng isang dambuhalang kwintas ng brilyante. Ang hiyas na hindi niya alam ay isang huwad na replika lamang na iniwan ni Trini. My dear, finally, we are free from that provincial burden. Bulong niya kay Celine na mukhang reyna sa kanyang pulang gown na tila humahamon sa atensyon ng lahat. I heard she left without a fight, tita. Sagot ni Celine. Ang kanyang tawa ay parang basag na kristal. Poor Trini. Siguro ay nahanap na niya ang kanyang lugar sa isang maliit na dampa sa probinsya. She was never meant for this spotlight. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, si Leandro ay kanina pa hindi mapakali. Ang kanyang barong ay tila biglang naging masyadong masikip at ang kanyang mga palad ay basa ng malamig na pawis. Ang pagkawala ng Singapore Fund ay tila isang malaking butas sa kanyang dibdib na pilit niyang itinatago. Ang kanyang tanging pag-asa ay ang mahiwagang kinatawan ng Sarmiento Global Fund, ang higanting kumpanya mula sa Singapore na biglang nagpakita ng interes na bilhin ang lahat ng utang ng De Vera at gawin silang katuwang sa pinakamalaking reclamation project sa bansa. Leandro, ayusin mo ang mukha mo. Sita ni Doña Jacinta sa kanyang anak. The representative from Sarmiento Global will be here any minute. This is our moment. Kapag nakuha natin ang pirma nila, hinding-hindi na natin kailangan ng kahit anong tulong mula sa nakaraan. Isang biglang katahimikan ang bumalot sa buong ballroom nang bumukas ang malaking pinto sa dulo ng silid. Ang bawat mata ay napabaling sa pangkat ng mga taong pumasok. Nangunguna ang dalawang lalaking nakasuit na may matatalas na tingin.
na tila mga bantay ng isang mahalagang hiyas. Kasunod nila ay isang matandang lalaki na may awtoridad sa bawat hakbang, si Don Esteban Sarmiento. At sa tabi niya, ang babaeng naging usap-usapan sa bawat sulok ng Maynila. Ang bawat hakbang ng kaniyang suot na stiletto ay tila isang babala sa matigas na sahig ng ballroom. Suot ang isang puting-puting suit na tila gawa sa liwanag. Ang babaeng ito ay hindi na ang aninong laging nakayuko sa likod ni Leandro. Ang kaniyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kaniyang mukha na puno ng kumpiyansa at bagsik. Ang kaniyang mga labi ay kulay dugo. At ang kaniyang mga mata ay tila dalawang matatalim na balisong na handang sumugat sa sinumang humarang sa kaniyang daan. Napabitaw si Doña Jacinta sa kaniyang baso ng wine. Ang tunog ng pagbagsak ng kristal sa sahig ay hindi narinig sa gitna ng bulungan ng mga tao. Ngunit ang pulang likido na kumalat sa kaniyang sapatos ay tila isang babala nang dumarating na sakuna. "Trini!" bulalas ni Leandro. Ang kaniyang boses ay halos hindi lumabas sa kaniyang lalamunan. Ang kaniyang cellphone ay dahan-dahang nadulas mula sa kaniyang kamay, bumagsak sa carpet ng walang tunog. Huminto ang grupo sa harap ng mga De Vera. Tumingin si Trini kay Celine mula ulo hanggang paa na tila sinusuri ang isang pirasong basurang naligaw sa kaniyang palasyo. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kaniyang paningin kay Doña Jacinta, na ngayon ay nanginginig na ang mga kamay. "Good evening, Doña Jacinta." "Leandro." Ang boses ni Trini ay malalim, buo, at puno ng isang kapangyarihang hindi nila kailanman inakala na taglay nito. "I hope you enjoyed the party so far because the real business starts now." "Anong ginagawa mo rito, Trini? How dare you show your face here after what you did to our accounts?" Sigaw ni Leandro. Sinusubukang bawiin ang kaniyang naglalahong tapang. Lumapit si Don Esteban at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Trini. "Mind your words, Mr. De Vera. You are speaking to the Chief Investment Officer and the sole heiress of Sarmiento Global Fund, and the woman who, as of 5 minutes ago, officially owns 60% of your company's outstanding debt." Ang hangin sa loob ng ballroom ay tila biglang nawala. Ang mukha ni Leandro ay naging kasing puti ng papel. Habang si Celine ay napaurong, ang kanyang mapang-aping ngiti ay napalitan ng isang ekspresyon ng puro at dalisay na takot. Tumingin si Trini sa paligid. Sa mga taong dati ay tumitingin sa kanya nang may pangungutya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang kinuha ang isang folder mula sa kanyang assistant at inilapag ito sa dibdib ni Leandro. "You wanted a merger, Leandro? You wanted a partner who could save you?" Bulong ni Trini. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa tenga ng asawa. "I am not here to save you. I am here to collect." Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa bawat hininga ng mga panauhin. Ang bawat mata ay nakapako sa gitna ng silid kung saan ang isang dating anino ay naging isang nagniningning na liwanag na nakakasilaw pagmasdan. Si Trini ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang anino sa dingding ay tila mas malaki kaysa sa kanyang pisikal na anyo. Isang babala ng paparating na paghatol. Anong ibig mong sabihin, Trini?" Nauutal na tanong ni Leandro habang ang kaniyang mga kamay ay nanginginig sa paghawak sa folder na ibinigay ni Trini. "Sarmiento Global? How is this possible? Your family? You were nobody." Isang mapait at eleganteng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Trini. "Nobody? Leandro? Ang akala mong nobody ang siyang bumili ng mga utang ng kumpanya mo noong muntik na itong ma-foreclose. 3 taon na ang nakakaraan. Ang akala mong probinsyana ang siyang nag-aproba ng mga credit lines na ginagamit nyo para mapanatili ang inyong marangyang buhay. 7 taon akong naging invisible, hindi dahil wala akong kapangyarihan, kundi dahil
naniwala ako sa pangako mong mahal mo ako. Lumapit si Trini sa podium. Ang kaniyang mga hakbang ay may ritmo ng isang taong alam ang kaniyang bawat galaw. Kinuha niya ang mikropono. Ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Magandang gabi sa inyong lahat. Bilang kinatawan ng Sarmiento Global Fund, nais kong ipaalam sa publiko at sa ating mga shareholders na ang aming kumpanya ay formal nang nag-withdraw ng aming commitment sa De Vera Arambulo merger. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa silid na tila mga bubuyog na nabulabog sa kanilang pugad. Ang mga mukha ng mga negosyante ay napuno ng takot at pagtataka. Ang pag-withdraw ng Sarmiento Global ay nangangahulugan ng isang siguradong pagbagsak ng stock ng De Vera. "Wait! You can't do this!" Sigaw ni Celine, na pilit na sumisingit sa gitna. Ang kanyang mukha ay pula na sa galit. Ang kanyang mapanuring tingin ay puno ng puot. "Leandro and I have a contract. We have a strategic alliance." Tumingin si Trini kay Celine ng may halong awa. "Isang alliance na nakabase sa kasinungalingan, Miss Arambulo?" Ang mga dokumentong hawak ni Leandro ay nagpapatunay na ang pondong ipinangako mo ay galing sa mga kumpanyang kasalukuyang iniimbestigahan para sa money laundering. At ang mas malala, Leandro, ginamit mo ang pangalan ko bilang garantor sa mga loans na kinuha mo para lang itago ang iyong mga pagkakamali. Inilabas ni Attorney Gaspar ang isang makapal na bundle ng mga dokumento at inilapag ito sa harap ng mga mamamahayag na naroon. Lahat ng ito ay ebidensya ng falsification of documents at unauthorized use of credit lines. Mr. De Vera, ang asawa mo o ang dating asawa mo, ang siyang tanging humahawak sa mga PC na pumipigil sa iyong pagbagsak. At ngayong binitiwan na niya ang mga pising yon, wala ka nang tatayuan. Napaupo si Doña Jacinta sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay tila naging abo sa puti. Ang kanyang dambuhalang brilyante sa leeg ay tila naging isang mabigat na tanikala na sumasakal sa kanya. "Trini, iha, pag-usapan natin ito. Family tayo, di ba? Utang na loob, huwag mong gawin ito sa harap ng maraming tao. Ang hiya ng pamilya." "Ang hiya?" Ulit ni Trini. Ang kaniyang boses ay tila isang malamig na hampas ng alon. "Wala kayong hiya noong pinaplano niyo ang pagpapalit sa akin sa mismong bahay na pinagtrabahuhan ko. Wala kayong hiya nung itinapon niyo ako na parang basurang walang silbi. Ngayon, Doña Jacinta, lasapin niyo ang hiyang ibinigay niyo sa akin ng 7 taon. Ipinapangako ko, bukas ng umaga, wala nang natitirang De Vera na rerespetuhin sa lipunang ito." Tumingin si Trini kay Leandro, na ngayon ay nakatayo sa gitna ng ballroom, mag-isa, habang ang mga panauhin ay dahan-dahang lumalayo sa kanya na tila ba siya ay may nakakahawang sakit. Ang lalaking dati ay kaniyang mundo, ngayon ay isa na lamang maliit na titik sa isang mahabang kasaysayan ng kaniyang tagumpay. "Hindi na ako ang asawa mong naglalaban ng barong mo, Leandro." Bulong ni Trini sa mikropono. Bago ito bitawan, "Ako na ang may-ari ng bukas na ninakaw niyo sa akin." Eksaktong pagtatapos ng kaniyang salita, ang malaking pinto ng ballroom ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi mga negosyante ang pumasok, kundi mga lalaking nakauniporme. Ang kanilang mga badge ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit ngayon, ito ay puno ng takot para sa mga De Vera. Ang marangyang ballroom na kanina lamang ay puno ng tawanan at pagbati, ay biglang nagmukhang isang malamig at masukal na kulungan. Ang liwanag ng mga chandelier ay tila naging masyadong matalim. Inilalantad ang bawat pawis at panginginig sa mukha ni Leandro. Sa pagpasok ng mga alagad ng batas, ang bango ng mamahaling pabango ay hinaluan ng amoy ng takot at ng metalikong samyo ng mga posas na nakasabit sa kanilang mga sinturon. Mr. Leandro De Vera,
You are under arrest for large-scale fraud, falsification of public documents, and violation of the Securities Regulation Code. Ang boses ng opisyal ay walang emosyon, ngunit bawat salita ay tila isang malakas na hampas ng maso sa pagkatao ni Leandro. Wait! Sandali lang! This is a mistake! My wife, Trini, tell them. Sabihin mo sa kanila na hindi ito totoo. Sigaw ni Leandro. Ang kaniyang boses ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. Sinubukan niyang lumapit kay Trini, ngunit hinarang siya ng mga bodyguard ni Don Esteban. Lumapit si Doña Jacinta. Ang kaniyang muka ay tila isang maskarang gawa sa putik na dahan-dahang nagbibitak-bitak. Trini, iha, maawa ka. Isipin mo ang dangal ng pamilya, De Vera. Utang na loob, 7 taon ka naming kinupkop. Huwag mo kaming hiyain ng ganito sa harap ng maraming tao. Hinarap siya ni Trini. Ang kaniyang mga mata ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim at tuyong pagkamuhi. Utang na loob? Doña Jacinta, sino nga ba ang may utang na loob sa kanino? Gusto niyo bang isa-isahin natin ang bawat sentimong pumasok sa account niyo simula ng ikasala ko kay Leandro? Ang bawat bayad sa kuryente, ang bawat hiyas na suot niyo, maging ang pambayad sa mga luho ni Leandro sa labas. Lahat yan ay galing sa pawis ko at sa pondong kinuha ko sa pamilya ko para lang huwag kayong magmukhang kawawa sa harap ng mga kaibigan niyo. Dahan-dahang lumapit si Trini kay Doña Jacinta at hinawakan ang kwintas nito, ang dambuhalang brilyante na ipinagmamalaki ng matanda. Ito, alam niyo bang 3 taon na ang nakakaraan ay naisangla na ito ni Leandro para pambayad sa kaniyang mga talo sa sugal? Ang suot niyo ngayon ay isang pirasong kristal na walang halaga, isang pekeng hiyas para sa isang pekeng reyna. Ipinagpalit ko ang tunay na brilyante para pondohan ang sarili kong kalayaan habang pinagmumukha ko kayong kagalang-galang. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga panauhin. Ang mukha ni Doña Jacinta ay naging kulay lila sa tindi ng hiya. Hinawakan niya ang kaniyang leeg, tila ba ang kwintas ay naging isang mainit na uling na sumusunog sa kaniyang balat. At ikaw, Celine, baling ni Trini sa babaeng kanina, ay kampante sa tabi ni Leandro. The strategic merger you wanted, the billions you promised, alam ko ang totoo. Your father's company is bankrupt. Ginamit mo lang si Leandro para makakuha ng access sa Sarmiento Global Fund. You were playing him, just as he was playing me. You deserve each other. Napaupo si Celine sa malamig na sahig. Ang kaniyang pulang gown ay tila isang mantsa ng dugo sa gitna ng silid. Wala siyang masabi. Ang kaniyang mga labi ay nanginginig habang nakatingin sa mga dokumentong hawak ng mga pulis. Dinala niyo ako sa kapilya para piliting pumirma ng waiver. Bulong ni Trini, sapat na para marinig ni Leandro na ngayon ay pilit na pinatitindig ng mga pulis. Sabi niyo, ang isang mabuting asawa ay dapat marunong magsakripisyo. Ngayon, Leandro, ako naman ang magsasabi sa iyo. Ang isang mabuting negosyante ay dapat handang harapin ang kanyang pagkalugi. And right now, you are morally and financially bankrupt. Habang pilit na inilalabas si Leandro ng mga pulis, ang kanyang mga paa ay tila walang lakas na sumasayad sa mamahaling carpet. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagbagsak mula sa pedestal na kanyang itinayo sa ibabaw ng mga sakripisyo ni Trini. Ang mga tao sa paligid ay hindi na tumitingin ng may paghanga, kundi may kasamang pandidiri at pait. Kinuha ni Trini ang isang gintong bracelet mula sa kaniyang braso, ang tanging alahas na natitira mula sa kaniyang buhay bilang De Vera. Hindi niya ito itinapon ng marahas. Sa halip, marahan niya itong binitawan sa ibabaw ng basag na kristal na wine glass sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa bubog ay tila huling nota ng isang malungkot na awit na natapos na rin sa wakas. Salamat sa 7 taon, Leandro, sabi ni Trini habang naglalakad palayo. Hindi na lumingon kahit isang beses. Dahil sa iyo, nalaman ko na ang tunay na halaga ng isang babae.
ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kahusay maglinis ng dumi ng iba, kundi sa kung gaano siya katapang na iwanan ng dumi at bumuo ng sarili niyang mundo. Naglakad si Trini palabas ng ballroom, kasunod ni Don Esteban at Attorney Gaspar. Ang hangin sa labas ng hotel ay sariwa, malayo sa mapanakal na samyo ng Chanel numero 5 at luma ng tradisyon. Sa kaniyang likuran, ang anino ng mansyon ng mga De Vera ay tuluyan ng gumuho. Inililibing ang lahat ng kasinungalingan sa ilalim ng mga guho ng kanilang sariling kayabangan. Ang loob ng isang selda sa presinto ay hindi kailanman naging bahagi ng mga pangarap ni Leandro De Vera. Ang amoy ng matapang na chlorine na humahalo sa amoy ng pawis at luma ng semento ay tila isang laso na sumasakal sa kaniyang lalamunan. Wala na ang kaniyang barong Tagalog na gawa sa pinya. Pinalitan na ito ng isang magaspang na kulay kahel na t-shirt na nagpapaalala sa kaniya na ang kaniyang pangalan ay isa na lamang numero sa listahan ng mga kriminal. Nakatitig si Leandro sa malamig na rehas. Ang bawat bakal ay tila isang daliri ni Trini na nagpapaalala sa kanya ng bawat pagkakataong binaliwala niya ang kaniyang asawa. Sa kaniyang isip, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ni Trini sa ballroom. Ang kaniyang tindig, ang kaniyang boses, at ang kaniyang mga mata na tila hindi na siya kilala. Doon niya lamang napagtanto ang isang masakit na katotohanan. Hindi lang si Trini ang nawala sa kanya, kundi ang kaniyang buong mundo. Sa kabilang dako ng lungsod, sa mansyon ng mga De Vera, ang katahimikan ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Ang mga pader na dati ay puno ng mga mamahaling painting ay ngayon ay may mga bakas na lamang ng alikabok. Matapos ang mga ito ay kumpiskahin ng bangko. Si Doña Jacinta ay nakaupo sa isang plastik na upuan sa gitna ng sala habang pinapanood ang mga tauhan ng sheriff na nilalagyan ng foreclosed na selyo ang kanyang pintuan. Hindi ito maaari. This house is a heritage. You can't just take it. Mahinang bulong ng matanda, ngunit ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Wala ng mga kaibigang dumadalaw. Wala ng mga imbitasyon para sa mga charity ball. Ang tanging natira sa kanya ay ang peking kwintas na brilyante na ngayon ay tila isang mabigat na tanikala sa kanyang leeg. Ang hiya na kanyang kinatatakutan ay tuluyan ng bumalot sa kanya at ang kanyang tanging kasama ay ang anino ng kanyang sariling kayabangan. Habang ang pamilya De Vera ay unti-unting nilalamon ng tadhana, si Trini ay nakatayo sa harap ng isang lumang bahay na bato sa probinsya, ang kaniyang tunay na tahanan. Ang amoy ng basang lupa matapos ang isang malakas na ulan ay tila isang gamot na naghihilom sa kaniyang mga sugat. Ang halimuyak ng mga puno ng mangga at ang sariwang hangin ay malayo sa mapanakal na kapaligiran ng Maynila. "Welcome home, Trini," sabi ni Don Esteban habang iniaabot sa kanya ang isang baso ng sariwang buko juice. "The board of directors is asking for your presence in Singapore next week. But if you want to stay here for a while, I understand." Uminom si Trini at naramdaman ang lamig na dumadaloy sa kanyang katawan. "Salamat, Uncle. Pero hindi muna ako aalis. Gusto ko munang maramdaman ang pagiging ako. Ang pagiging Trinidad Sarmiento, hindi ang anino ng isang De Vera." Lumapit si attorney. Gaspar bit-bit ang isang tablet. "Ma'am, Selena Rambulo just declared bankruptcy. Ang kumpanya ng kaniyang ama ay formal na ring isinailalim sa liquidation. And about Leandro, he's asking for a visitor. Gusto niyang makipag-usap sa inyo." Tumingin si Trini sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang langit at ang dagat ay tila nagtatagpo. Isang malalim na buntong hininga ang kaniyang pinakawalan. Ang galit na dati ay sumusunog sa kanya ay napalitan na ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. "Sabihin mo sa kanya, Gaspar, wala na kaming dapat pag-usapan. Ang lahat ng kailangan niyang malaman ay nasa mga dokumentong pinirmahan ko sa kapilya."
I don't hold any grudges anymore, but I don't hold any love either. He is a part of a past that I have already burned to the ground. Sa kaniyang pagtalikod, isang itim na SUV ang pumarada sa labas ng kanilang gate. Isang lalaking hindi pamilyar ang bumaba. Matangkad, may matatalas na mata, ngunit may banayad na ngiti. May dala itong isang maliit na kahon na nakabalot sa simpleng papel. Miss Sarmiento? Tawag ng lalaki. I'm Gabriel. Your uncle mentioned you might need someone to handle the sustainable investment projects in the South. I'm here to offer my services and perhaps a fresh start for the communities here. Tumingin si Trini sa lalaki at sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, naramdaman niya ang isang kislap ng interes na hindi base sa negosyo o obligasyon. Isang bagong pahina ang bumukas at sa pagkakataong ito, siya na ang humahawak ng panulat. Ang tanging natitira sa hangin ay ang amoy ng bagong ulan na lupa, ang amoy ng pagsilang, ng paglago, at ng isang bukas na malaya na sa mga anino ng kahapon. Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila isang agos ng ilog na dahan-dahang tinangay ang mga labi ng isang nagngangalit na bagyo. Ang Makati ay muling nababalot ng ingay ng mga sasakyan at ang init ng sikat ng araw na tumatama sa mga dambuhalang gusali. Ngunit para kay Trini, ang bawat hininga niya ngayon ay amoy kalayaan. Wala na ang amoy ng gawgaw at ang bigat ng plansa. Ang kaniyang paligid ay puno na ng samyo ng sariwang kape at ang amoy ng mamahaling katad ng kanyang bagong opisina sa Sarmiento Tower. Suot ang isang kulay asul na sutlang damit na tila yumayakap sa kanyang bagong tiwala sa sarili. Bumaba si Trini mula sa kanyang sasakyan. Hindi na siya ang babaeng naglalakad sa anino. Siya na ang sentro ng atensyon, ang babaeng kinatatakutan at rerespetuhin sa bawat board meeting. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang destinasyon, isang pamilyar na kanto ang kanyang dinaanan. Ang dating gusali ng De Vera Construction. Ngunit wala na ang gintong karatulan ng pamilya De Vera. Ngayon, isa na itong warehouse para sa mga kagamitang pang-agrikultura. Sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng nakatirik na araw, nakita niya ang isang lalaki. Ang lalaki ay nakasuot ng isang kupas at maruming t-shirt. Ang kanyang balat ay sunog sa init. At ang kanyang mga kamay, na dati ay puro papel lang, ang hawak ay ngayon ay puno ng langib at dumi, habang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng semento. Si Leandro. Ang kanyang dating asawa, ang lalaking naniwala na ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan, ay ngayon ay isang hamak na pahinante na lamang na nakikipagbuno sa bawat sentimong kikitain para sa isang araw na pagkain. Napatigil si Leandro nang makita ang marangyang sasakyan na huminto sa tapat niya. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Trini ang mabilis na pagdaan ng matinding hiya sa mukha ni Leandro. Yumuko ang lalaki. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang maruming braso. Wala nang yabang, wala nang mapang-aping tinig. Ang tanging natira ay ang anino ng isang lalaking ipinagpalit ang kanyang kaluluwa para sa isang panandaliang kinang. Hindi kalayuan, sa isang maliit na tindahan ng mga kakanin sa gilid ng bangketa, nakita ni Trini ang isang matandang babae na nakabalot sa isang kupas na bandana. Si Doña Jacinta. Ang babaeng dati ay reyna ng mga ballroom, ngayon ay abala sa pagbibilang ng barya mula sa mga panindang pastillas. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa lupa. Tila ba natatakot na makita siya ng sino mang dati niyang kakilala. Ang kaniyang utang na loob ay naging isang sumpa na kailangan niyang pasanin habang buhay. Ma'am Trini, late na po tayo sa meeting ng Sarmiento Empowerment Fund. Paalala ni Attorney Gaspar na tila ba hindi napansin ang mga taong nasa labas. Tumingin si Trini sa huling pagkakataon sa kaniyang nakaraan. Hindi siya nakaramdam ng saya sa kanilang paghihirap, ngunit hindi rin siya nakaramdam ng awa. Ang kaniyang nararamdaman
ay isang uri ng payapang katarungan. Ang bawat luha na kaniyang ibinuhos noon ay naging mga perlas na nagpatibay sa kaniyang bagong pundasyon. Let's go, Gaspar. Marami pang babaeng naghihintay sa atin. Ayaw kong masayang ang oras nila. Sagot ni Trini. Ang kaniyang taglish ay puno ng awtoridad at pagmamalasakit. Habang umaandar ang sasakyan, binuksan ni Trini ang bintana at hinayaan ang hangin na humaplos sa kaniyang mukha. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Don Esteban. Ang sugat ay hindi lamang tanda ng sakit, Trini. Ito ay tanda na ikaw ay gumaling. Ngayon, ang Sarmiento Empowerment Fund ay nagbibigay ng pagkakataon sa daan-daang kababaihan na magkaroon ng sariling kabuhayan upang hindi sila kailanman maging biktima ng hiya o ng maling akala ng utang na loob. Si Trini ay hindi na lamang isang biktima na nakabangon. Siya na ang tulay para sa iba pang nagnanais na lumaya. Sa paglubog ng araw sa Manila Bay, ang langit ay nagkulay kahel at lila. Isang magandang wakas para sa isang mahaba at madilim na gabi. Sa dulo ng lahat, natutunan ni Trini na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga account sa bangko o sa mga brilyanteng suot sa leeg. Ang tunay na yaman ay ang lakas na tumayo ng mag-isa, ang dangal na hindi kayang dungisan ng sinuman, at ang pusong marunong magpatawad ngunit hindi kailanman makakalimot sa sariling halaga. Ang kwento ng kaniyang buhay bilang isang De Vera ay tapos na, ngunit ang kasaysayan ni Trinidad Sarmiento ay nagsisimula pa lamang. Isang bagong umaga, isang bagong pangalan, at isang buhay na kailanman ay hindi na muling magiging anino ng sinuman.